Mga apo, hindi pa magaling ang mami ninyo. Doon lang natauhan sila Ara nang magsalita ang mama niya at napalingon ito. Ang kambal naman ay doon lang napagtanto ang sinabi ng lola niya. Kaya agad na humiwalay ito at naupo sa harapan ni Ara. Babies? Sabi ni Ara at kinatingin sa kanya ng kambal at umiiyak pa rin ito. Mami, ayos lang po ba kayo? Sabi ni Addison. Nabasa namin sa newspaper na na-aksidente kayo. Iyak kami ng iyak. Sabi ni Aiden kaya agad naman silang niyakap ni Ara dahil nakikita nga nito sa mga mata ng kambal ang mugtong mga mata nila at pulang-pula. Hindi na rin napigilan ni Ara ang umiyak dahil nga sa nangyaring aksidente. Nakakala niya ay hindi na niya ito makikita at sa wakas sa ilang araw na lumipas ay nayakap na rin niya ang mga ito. Patawarin niyo si Mami. Iyak na sabi nito kaya hindi na din napigilan ni Kenneth at niyakap na ang mga ito. Tahan na twins, sabi ni Kenneth pero patuloy pa rin sila. Kaya hinayaan na lang muna nilang umiyak ang mga ito. Tahimik na nanood ang iba sa kanilang pamilya. Kahit ang mama ni Ara ay hindi napigilang umiyak dahil sa pag-aalala sa anak kaya agad na lumapit ang apat dito at inalo. Tita, ayos na po si Ara. Huwag kayong mag-alala. Sabi ni Eldred habang hinahaplos ang likod nito dahil yakap-yakap ito ni Grace. Ilang minutong nagtagal ang pag-iyak ng mga ito hanggang sa tumahan na ang kambal at humiwalay na kay Ara. Sorry kung pinag-alala kayo ni Mami, sabi ni Ara sa dalawa. Nang mabasa ni Adi ang newspaper, bigla na lang siyang umiyak sa room kaya nataranta ako hanggang sa nabasa ko din. Umiyak na din po ako. Sabi ni Aiden kaya hinaplos naman ni Ara ang pisngi nito at inalis ang mga natitira pang mga luha. Hindi po namin alam ni Kuya kung paano titigil ng pag-iyak dahil kayo po ang inaalala namin. Kaya sinabi namin kay Grandma na puntahan kayo dito. Sabi pa ni Addison at ganon din ang ginawa ni Ara sa pisngi nito. Sorry kung nagsinungaling si Mami. Alam kong alam niyo na ang dahilan kaya di ko sasabihin. Talagang kinakailangan ko lang ng space. Pero pabalik na sana ako nang maaksidente ako. Sabi ni Ara na ikinatingin naman ang kambal sa katawan nito at chinek kung ayos lang ba ito. Ayos ka lang ba, Mami? May masakit pa ba sa inyo? Sabi ni Aiden. Papatawag ko po ang Dr. Mami. Sabi ninyo lang po sa amin ni Kuya. Napangiti naman sila dahil sa nakita nilang ginawang pag-aalala ng kambal. Talagang masasabi mo na mahal nito ang mami nila. Dahil hindi nila hayaan na may sugat ito. Babies, ayos lang si Mami. Maayos lang ako, sabi ng doktor. Kaya wag na kayong mag-alala, okay? Sabi nito na ikinahinga ng maluwag ng dalawa. Kaya pinisil naman ni Ara ang pisngi ng dalawa. Alam ninyo kayong dalawa? Talaga parang ang tanda nyo na. Kung mag-isip. Nakangiting sabi ni Ara. Mama, mana lang po kami sa inyo ni Daddy. Sabi ni Addison at nakangiting humarap kay Kenneth na nakangiti lang sa kanila. At agad na yumakap si Addison kay Kenneth. Kaya binuhat na ito ni Kenneth at kumandong ito sa kanya. Habang si Ada naman ay yumakap kay Ara. Ang lambing naman ng babies namin, sabi ni Kenneth sa mga ito. Namiss po namin kayong dalawa. Ang tagal na po nang mabuo tayo ng ganito. Sabi ni Aiden na hindi maiwasan ni Ara na malungkot pero isinawalang bahala na lang niya iyon dahil ang mahalaga ay maayos na sila ngayon. Napatingin naman si Ara sa mama niya kaya agad na nag-alala siya nang makita ito. Mama? Tawag niya dito kaya agad naman na lumapit ang ina nito sa kanya at si Ada naman ay kumandong din kay Kenneth para bigyan ng space ang lola at mami niya. Niyakap siya ng mama niya at mahigpit na sinuklian naman ni Ara. Anak, natakot ako na mawala ka. Akala ko iiwan mo na ako. Sabi nito na ikinapikit ni Ara.
Ang tagal niyang hindi nakita at nayakap ang anak niya. Miss na rin niya ang yakap nito dahil noon pa man, bago pa dumating ang kambal ay yakap ng ina niya talaga ang pinaka-paborito niya. Mas sorry kung wala man lang akong sinabi sa inyo na kahit na ano, alam kong kayo po ang pinaka-best friend, kapatid at mama ko, pero ayoko pong alalahanin ninyo ako, kaya sinarili ko na lang po. Wag na wag mong iisipin iyan. Alalahanin at aalalahanin kita kasi anak kita. Kapag wala ka na sa bahay, nag-aalala ako dahil baka kung anong nangyari sa'yo sa labas. Nang lumaki ka noon, ako ang mas nag-alala dahil kinakaya mo ng mag-isa. Nawala ako sa tuwing umaalis ka sa bahay. Alalang-alala ako sa'yo. Sabi ng mama nito na umiiyak na kaya agad itong pinunasan ni Ara. Napaiyak na din siya nang makita ang buong mukha ng mama niya. Hindi na ganoon ang itsura nito noon. Kung noon ay makikita mo kaligayahan sa mukha nito, na palangiti at makinis na mukha, ngayon ay hindi na. Oo, nakikita mo siyang ngumiti pero hindi na kaaliwalas noon dahil sa katandaan. Nagsimula nang lumabas ang kulubot nito sa mukha. Ang pagkakaroon ng 3 guhit nito sa noo at ang huli ay ang pagputi ng buhok niya. Mas napaiyak si Ara dahil ngayon lang niya nakita na tumatanda na talaga ang ina niya. Naalala pa niya noon ang palagi niyang kalaro at ngayon nga ay maputi na ang buhok nito. Kaya agad niyang niyakap ang mama niya at doon umiyak. Kaya imbes na maiyak din ang mama niya, ay napatigil ito dahil mas umiyak pa si Ara sa kanya. Nag-alala naman ang iba sa kanya dahil sa biglang pag-iyak nito. Ma, patawarin niyo po ako, sabi ni Ara kaya hinagod niya ang likod nito para kumalma. Anak, tana, baka makasama sa'yo yan. Pero nagpatuloy lang sa pag-iyak si Ara. Hanggang sa ilang sandali lang ay muwalay na ito sa yakap nila at pinahiran ang luha nito. Sorry ma, nagdrama pa ako. Sobrang nagsisisi na po ako sa padalos-dalos kong desisyon. Sabi nito na ikinailing lang ng mama nito at pinahiran din ang mukha niya. Ayos lang yun. Basta ito ang tatandaan mo. Hindi ka nag-iisa. Kung darating ulit ang pagkakataon na ganito at kailangan mo munang pag-isipan ang lahat at kausapin ang kahit na sino na maaaring magbigay sa iyo ng payo. Lalo na si Kenneth, alam kong hindi ka niya pababayaan, kaya magsabi ka lang sa kanya. Lalo na tungkol sa inyong dalawa iyon. Pamilya na kayo, Ara, at ganoon ang isang pamilya. Pinag-uusapan ang mga bagay-bagay. Sunod-sunod na tumango si Ara dahil sinabi sa kanya ng mama niya. Tatandaan niya lahat ang sinabi ng mama niya. Natatakot siya na isang araw ay wala ng mama niya na handang umintindi sa kanya. Kaya talagang pag-iisipan na niya ang mga magiging desisyon niya bago siya kumilos. Naku, ikain na lang natin yan. Alam kong gutom na kayo, lalo na ang kambal. Biglang sabi ni Grace na sa masiglang tono para pagaanin ang atmosphere doon na nagawa naman niya dahil napatawa na ang mga ito. Naku, Tita Grace, tamang-tama po kayo. Kanina pa kami gutom ni Kuya, super. Marting sabi ni Addison na mas lalo nilang ikinatawa. Naku, hindi dapat nagugutom ang mga babies namin. Sige order si Daddy. Anong gusto ninyo? Tanong ni Kenneth na ikinangiti ng dalawa at napatingin pa kay Ara na mukhang nagkakaintindihan ng tatlo at maya-maya ay sabay-sabay silang nagsalita. Burger, ice cream, french fries. Sabay na sabi ng tatlong mag-iina na ikinailing naman ng mga naandoon dahil sa kahilingan ng mga ito. Agad nang umorder si Kenneth at matapos ay manood sila ng TV. Madaling araw na pero ayos lang dahil may mga movie naman doon. Sa TV at Frozen 2 ang pinanonood nila at talagang tutok na tutok ang mga ito, lalo na ang kambal. Kahit ang mga buntis ay nanonood din dahil sa ganda ng palabas. Pero napatingin sila ng may kumatok. O, andyan na ata ang pagkain. Ang bilis naman. Diyan lang kayo, kunin ko. Sabi ni Kenneth.
at bumunta sa pintuan at binuksan iyan. Kenneth? Nanlaki ang mata ni Kenneth nang makilala kung sino ang nasa labas at kung sino ang kumatok na iyan. Mama, Papa? Biglang sabi sa kanya. Kaya agad na napatingin sa kanya ang mga tao sa loob at doon ay nakita nila ang dalawang taong magandang suot. Pero simple lang at agad niyakap si Kenneth. Nang malaman namin ang nangyari, pumunta kami agad dito, anak. Asan si Ara? Sabi ng mama niya at agad na pumasok sa loob. At nakita niya si Ara na nasa hospital bed at gulat din siya sa nakita niya. Ara, iha? Sabi nito at agad na tumakbo papunta sa kanya at niyakap siya. Si Ara naman ay gulat talaga sa nakita niya. Hindi niya inaasahan na makikita niya doon ang mama ni Kenneth. Ang huling kita niya dito ay noong nag-aayos sila ng kasal nila. Kenneth at ngayon niya ay nasa harapan niya ito. Ara, patawarin mo ako. Sabi nito at napansin ni Ara na yumuyugyog ang balikat nito kaya agad naman niyang hinawakan ang likod at hinagod. Teka po tita, umiiyak po ba kayo? Tahan na po. Sabi niya dito at napatingin pa kay Kenneth na nakatingin lang din sa kanila at nakangiti kaya napakunot ang noo niya dito. Nag-aalala na nga siya tapos nakangiti pa ito. Si Kenneth naman ay hindi maiwasan na mapangiti dahil sa wakas magkasama na ang dalawang babaeng mahalaga sa buhay niya. Ang mama niya at si Ara. Matagal na niyang gustong ipakilala si Ara dito pero hindi pa umaayon ng tadhana at ngayon nga ay nangyari na. Humiwalay naman ang mama ni Kenneth kay Ara at tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa. Ayos ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Patawarin mo ako. Ako ang may kasalanan ng lahat. Kung nagtiwala lang ako sa anak ko, edi sana hahanto ang lahat sa ganito. Doon lang natauhan si Ara at na-realize ang nais iparating ng Gina. Kaya agad siyang ngumiti dito at umiling. Pinahira na rin ang luha niya dito. Tita, ano po ba kayo? Wala na po sa akin yun. Naikwento na po sa akin lahat ni Kenneth. Huwag po kayong mag-alala. Sabi ni Ara kaya agad naman siyang niyakap nito. Papa, tara, ipapakilala ko kayo kay Ara. Sabi ni Kenneth kaya napalingon ang dalawa at kumalas na sa yakap. Papa, si Ara, girlfriend and soon-to-be wife ko. Wife si Papa. Pakilala ni Kenneth dito na ikinangiti naman ng malaki ni Ara. Kahit pa kinakabahan siya dahil sa natatakot na aura ng Papa ni Kenneth. Mukhang alam na niya kung saan nagmana si Kenneth sa Papa niya. Hello po tito. Utal na sabi niya dito at yumuko pa ng bahagya. Don't call me tito. Napakagatlabi si Ara dahil sa malamig na tinig nito at dahan-dahan nag-angat ng tingin dito. Pero nagulat siya nang nakangiti na ito sa kanya. Instead, call me Papa too. Welcome to the Viox family, Ara. Ikaw lang ba? Ara na lang din ang itatawag ko sa'yo. Parang nabunutan ng malaking tinik si Ara dahil sa sinabi nito sa kanya at ngumiti ng malaki at sunod-sunod na tumango. Oo naman po, masaya po akong makilala kayo, Papa. Sabi nito at agad nitong iyakap. Oh, be careful, iha. Baka mapano ka. Sabi ng ama ni Kenneth dahil sa pag-amis ni Ara sa papa niya, ay agad niyang niyakap ito. Matagal na panahon na mula nang may tawagan siyang papa, kaya sobrang saya niya. Ang daya kasi. Hindi naman ako ganyan kahigpit yakapin kanina. Napatawa naman sila dahil sinabi ng mama ni Kenneth. Hindi na din sila nanonood dahil inihinto muna nito sa biglang dating ng mga panauhin. Pasensya na po kayo, miss ko na rin po kasi si Papa. Sabi ni Ara dito. Bakit? Asa na ba si Papa mo? Tanong ni Papa ni Kenneth. Humiti lang si Ara dito bago sumagot. Wala na po si Papa. Napasingot naman ang mama ni Kenneth. Dahil doon at agad na tumayo at lumapit sa asawa. Naku, pasensya ka na sa asawa ko, Ara. Sabi nito na ikinailing naman ni Ara. No, ayos lang po, tanggap ko po. Naman na wala na si Papa. Sabi ni Ara sa mga ito. Patawarin mo ako, Ara. Alam ko kung nasaan ang Papa mo. Ay masaya na siya dahil ayos ka na.
Mas lumaki ang ngiti ni Ara dahil sa sinabi ng papa ni Kenneth. Tawagin mo na lang ako Ara, okay? Sorry ulit doon kay Cathy. Gusto ko lang mag-asawa na ang anak ko. Sabi naman ng mama ni Kenneth. Ayos lang po yun at naiintindihan ko po kayo. Iyan din po ang kagustuhan ni mama noon, kaya eto po, humantong kami sa ganito ni Kenneth, sabi ni Ara, at lumiti pa si Kenneth, na nakangiting nakatingin din sa kanya at nilapitan siya at pinaupo ng maayos sa higaan nito. Wife, baka mapano ka, huwag kang malikot, sabi ni Kenneth na ikanatango naman niya. Ipapakilala ko po sa inyong pamilya ko, sabi ni Ara at humarap naman ang mga magulang ni Kenneth sa likod nila. Siya po ang mama ko, sabi ni Ara at kinaturo ang mama niya na nakangiti sa kanila. Agad na lumapit sa isa't isang dalawang ginang at nagyakapan. Naku, kaya naman pala maganda si Ara dahil may pinagmanahan, nakangiting sabi ng mama ni Kenneth. Naku, mukhang alam ko na kung saan nakuha ni Kenneth ang pagiging bulero niya. Sabi ng mama ni Ara na ikinatawa naman nilang lahat. Mukhang magkakasundo talaga ang mga ito. Niyakap din ito ng papa ni Kenneth at masayang binati. Nagkwentuhan pa sandali at sunod-sunod na pinakilala ang mag-asawa. Ang mga kaibigan ko po si Grace at Renz. Mag-asawa po sila, sabi ni Ara. Nakita ko din kayo sa wakas. Matagal na kayong kinukwento sa amin ni Eldred at Arlie. Sabi ng ina ni Kenneth at niyakap ang dalawa. Talaga po? Magaganda naman po ang kinuwento nila, di ba? Kasi po, hindi sabihin nyo agad sa akin. At tatamaan sa akin ang mag-asawa ngayon. Sabi ni Grace na ikinatawa naman nila. Siyempre, magaganda iha. Sayang at wala kami sa kasal nila dahil nasa ibang bansa kami. Sabi ng papa ni Kenneth at niyakap din silang dalawa. Masayang unang pagkikita ng mga ito at makikita mo talaga na magkakasundo sila. Mama, Papa, tawag ni Kenneth sa kanila na ikinalingon ng dalawa sa kanalalagyan ni Ara at nanlaki ang mata ng dalawa na makita na katabi na nila ang kambal. Gusto ko pong ipakilala ulit ang pamilya ko. Nakangiting sabi ni Kenneth habang nakatayo at tatlo naman ay nakaupo sa higaan habang tinatabihan ng kambal ang mami nila na magsimulang ipakilala nito ang iba. Si Ara magiging asawa ko. Sabi ni Kenneth na mas ikinangiti ni Ara. At ang mga anak namin, ang twins, alam kong matagal, yun na silang gustong makita. She's Addison and his Aiden. Ni Kenneth sa kambal, na agad ikinababa ng dalawa sa higaan at tumakbo sa mga ito. At nagulat doon ang kunin nila nang sabay ang kanang kamay at nagmano doon. Salitan pa silang dalawa. Mas lalong napahanga ang mag-asawa sa kambal dahil sa kabutihang asal nito at dahil na rin sa kamukhang kamukhaan nito ang mga magulang nila. Agad silang yumuko para makapantay ang dalawa. Kamukhang kamukha ninyo ang magulang ninyo. Sabi ng ama ni Kenneth na ikinangiti ni Addison na katapat niya. Yes, grandpa. Pare-pareho po kaming magaganda at gwapo. Sabi ni Addison na ikinangiti naman ito at niyakap si Addison. Ang laki mo na, Addison. Salamat sa pagkilala sa akin bilang lolo mo. Sabi nito at habang yakap ang apo. Habang si Aiden at ang lola naman niya magkausap. Hello po, Grandma. Nakangiting sabi ni Aiden sa kanya. Grabe, Aiden. Kamukhang kamukha mo ang daddy mo. Hindi ako makapaniwalang ganyan-ganyan ang itsura niya nang inaalagaan ko siya noon. Hindi makapaniwalang sabi nito sa kanya na ikinangiti naman ni Aiden. Ako din po, Grandpa. Nung una ko siyang makita, akala ko siya po talaga ang daddy ko. Pero sabi niya sa akin meron po talagang magkamukha sa mundo. Pero nang ipakilala siya sa amin ni Mami, siya po talaga ang daddy namin. Nakangiting kwento nito at niyakap naman siya ng ginang. Salamat apo, salamat at nakita na namin kayo. Sabi nito kay Aiden habang ang iba naman ay nakangiting pinapanood ang mga ito. Talagang napakasaya nila dahil sa wakas ay magkakakilala na sila. Habang si Kenneth ay nakayakap sa bewang ni Ara. Habang nakatingin sa mga ito, pareho silang nararamdaman ni Ara.
Para silang masaya sa kanilang nakikita. Salamat, Habi, sabi ni Ara na ikinatingin ni Kenneth sa kanya. Salamat kasi pinapakilala mo na kami sa pamilya mo, sabi ni Ara at hinawakan naman ni Kenneth ang kamay nito. Wife, sabi ko naman sa'yo noon pa man ay gusto ko na kayong ipakilala sa kanila pero inaayos ko lang ang lahat. Habang ikaw naman noon, panila ang tungkol sa'yo. Kahit di ko alam ang pangalan mo ay kinukwento na kita sa kanila. Ganun ako kabaliw sa'yo. Natawa naman si Ara dahil sa huling sinabi nito sa kanya. Ganon? Eh di paano kapag nawala ako sa iyo, no? Birong sabi ni Ara, pero sineryoso iyan ni Kenneth. Basta tungkol kay Ara ay talagang seryoso siya. Don't say that, Ara. Seryosong sabi ni Kenneth na ikinalunok ni Ara. Ang seryoso mo naman, joke lang yun, sabi ni Ara at talagang nautal pa siya. Then don't joke like that, sabi ni Kenneth na ikinatango naman ni Ara. Pero may kapilihan na naisip si Kenneth. Kapag inulit mo pa yan, paparusahin kita. Seryoso pang sabi ni Kenneth na lalong ikinalunok ni Ara. Anong parusa? Tanong ni Ara na ikinangisi ni Kenneth at inilapit ang labi nito sa tenga ng dalaga at bumulong. Paparusahan kita at sisiguraduhin kong sisigaw ka sa sarap. Nanlaki ang mata ni Ara dahil sa binulong nito. Lalo na't pagkatapos sabihin niyo ni Kenneth ay hinalikan nito ang leeg niya at naramdaman pa ni Ara na sinisip-sip iyong bahagya ni Kenneth. Kenneth? Malakas na sabi ni Ara at itinulak si Kenneth na tawa ng tawa. Habang iba naman ay nagtatakang napalingon sa kanila. Busy kasi ang mga ito kausap ang kambal kaya nawala ang atensyon nila sa dalawa. Naku, hayaan nyo na ang mami at daddy ninyo na miss lang nun ang isa't isa. Malay nyo, magkaroon na kayo ng kapatid, di ba? Nakangiting sabi ng ina ni Kenneth na ikinalaki ng mata ng kambal. Talaga po? Sabi ni Aiden. Gusto ko na po ng kapatid, sana girl din. Masayang sabi na ni Addison na ikinatawa na lang nila habang si Kenneth at Ara naman ay walang pakialam sa paligid. Tawa pa rin ang tawa si Kenneth habang si Ara naman ay hawak ang leeg nito. Ang manyak mo talaga, inis na sabi ni Ara na mas lalong ikinatawa ni Kenneth. Kakabagan ka sana dyan, kainis to, sabi ni Ara at nag-cross arm pa. Kaya pinigilan na ni Kenneth ang pagtawa niya at hinarap ang babae. Sorry, wife. I can't help it. You look like a red tomato when I did it. Sabi ni Kenneth kaya pinalo naman siya ni Ara. Habi naman sabi ni Ara kaya agad naman siyang niyakap ni Kenneth. Sorry na wife, ang cute mo kasi. At isa pa, sobrang pagpipigil na ginagawa ko sa'yo, no? Sakit mo sa puson. Mas lalong nanlaki ang mata ni Ara at pinagpapalaw si Kenneth na tumatawa naman at pinigilan ang kamay nito. Wife, oo na, titigil na ako. Tawa pang sabi ni Kenneth at pinigilan lang ang kamay ni Ara, kaya napagod na ang dalaga at tumigil na din. Hinalikan muna ni Kenneth si Ara saglit sa labi at ngumiti ito. Sorry, okay? Pero totoo ang sinabi ko. Huwag kang magalit, totoo naman Inirapan lamang siya ni Ara, pero niyakap na lang niya si Kenneth. Thank you. Sabi ni Ara dito. Para saan? Kasi nakakapigil ka pa sa akin, sabi ni Ara na ikinangiti na lang si Kenneth at ginantihan ito ng mahigpit na yakap. Para sa'yo, wife, kahit na ano gagawin ko. Lumipas ang ilang minuto at naging masaya na ang lahat dahil sama-sama silang nagkwentuhan at nanonood ng TV. Hanggang sa dumating ng pagkain at kumain ng mga ito. Mabuti na lang at madaming in-order ni Kenneth kaya kakasya iyon sa kanilang lahat. Napuno ang kwartong iyon ng saya at puno ng kwentuhan. Kinabukasan ay umuwi na muna ang pamilya ni Kenneth sa bahay nila dahil may kasuhin lang ito sandali at babalik din ito sa ospital. At isasama sa bahay nila Ara kapag lumabas na ito ng ospital. Pagkatapos nila sa bahay, nagulat sila nang makita kung sinong babaeng nag-iintay doon. Tita, tito, sabi ni Cathy at agad bumalik sa pisngi ng dalawa at halatamang gulat sa mga ito. Cathy, anong ginagawa mo dito? Sabi ng ina ni Kenneth. Tita, si Kenneth po, andito po ako para sa kanya. Sabi nito sa kanya na ikinatingin sa asawa nito.
Wala dito si Kenneth, Cathy. At huwag mo nang hanapin si Kenneth. Tigilan mo ng anak namin. Sabi ng ama ni Kenneth na kinailing ni Cathy at nagsimula ng umiyak. No, no tito, ikakasal na kami eh. Sabi ni Cathy at hinawakan ang kamay ng ina ni Kenneth. Tita, hindi ba pumayag kayo? Pumayag kayo na ikasal kaming dalawa? Handa ng kasal namin, tita. Frustrated na sabi ni Cathy dito na kinailing din. Cathy, iha, maganda ka, mayaman. Marami pang magkakagusto sa'yo. Huwag mo sanang sayangan ang oras mo kay Kenneth dahil hindi talaga kayo para sa isa't isa. Sabi nito at binitawan si Cathy. Cathy, umalis ka na, busy kami ngayon. Malamig na sabi ng ama ni Kenneth at naglakad na sila papunta sa taas. Naiwan na umiiyak si Cathy pero nang maalala ang isang bagay agad na napakuyom ang kanyang kamao at muling humarap sa dalawa na paakyat na. Bakit? Sigaw niya pero hindi na siya pinansin ng mga ito. Dahil doon sa sinasabi niyang girlfriend, totoo ba yan? Galit na sigaw niya na ikinatigil ng dalawa at lumingon sa kanya. Oo, Cathy. Totoo ang sinasabi ng anak namin, sabi ng ama ni Kenneth. Kaya please lang, tigilan mo na siya. Tigilan mo na sila. Masaya na sila ngayon, wag mo na silang guluhin pa. Sabi ng ina ni Kenneth at tuluyan na silang umakyat sa itaas. Naiwan na galit si Cathy dahil sa nalaman niya. Naisigaw na lang nito habang umiiyak at ginulo ang buhok.